Taas po natin mga kamay. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God, for your greatness. Thank you for your love. Think about His goodness. Think about His goodness. Think about His grace. God brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Sing with me, church. Think about His love. Lahat po tayo at pinapaganda ng Diyos. Amen. Hallelujah. Woo! Sumaya po tayong lahat. Ang buhay ko kay Kristo. Sumaya po tayo. Ang buhay ko kay Kristo. 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 Dapat nakangiti. Ang buhay ko kay Kristo. Gitian niyo ang katabi. Ang buhay ko kay Kristo. Hallelujah. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Pakisabi sa katabi mo, paganda ka na ng paganda. Paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Papaya. Ang pasaya ang buhay ko. Paangat, taas ang kamay. Ng payaman. Payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Hallelujah. Minsan pa, ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Hallelujah! Sumayon lahat! Lord, love you, Lord! Sabi niyo, Lord, I love you! Lord, I love you! Lord, I love you! Lord, I love you! Ising pa lang sa umaga, pagmulat ng mga mata, lasing agad ang nakikita, hangin ay nadadala. Pero provided ako, provided tayo, provided tayo, laging sasabihin, laging sasabihin, thank you Lord, thank you Lord, I love you. Ngunit, ang ginagawa niya ay siya po ay nagpapatuloy. Yun po yung kanyang word. Hindi siya nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan hanggang simpana. Sabi niya sa verse 13 and 14, siya po ay nagpapatuloy. Ni Satan. Ang gusto niya pong ipakita sa atin bilang mga Kristiyano at mananampalataya, ang buhay po natin ay parang katulad ng atleta. Katulad po ng mga atleta na meron po silang goal to win the race, to win a prize. Ang pagtawag kasi sa atin ng Panginoon ay hindi lang yung niligtas niya tayo, binago niya tayo at pinagpala tayo. Hindi po dapat nagtatapos sa mga blessings ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kundi yung magawa ka na, nauumay ka na, you have to do something new. Amen? Ang buhay kailangan may mga spices di ba? Kasi kung ang buhay natin, isa lang ang flavor natin, nakaka-boring yun. Imagine kung ang Hong Kong ay pineapple flavor o iced tea flavor. Di ba nakaka-boring yun mga kapatid? Kailangan natin ng guyabano, kailangan natin ng banana, mango flavor. Ang Diyos, God loves variety. Hindi nag-iisa lang ang bagay sa mundong ito na pwede nating piliin. At habang namimili tayo, siyempre, marami sa atin nasasaktan at nasusugatan, pero nagiging dahilan upang hindi magpatuloy. How to move on, mga kapatid? Move on from failure to a good goal or desired future dream.
Isa sa dahilan kung bakit tayo nag-abroad, naging OFW, yung oras ko, how to move on is understand that you are not perfect yet. Hindi ka po perfecto o ganap na ganap. Magkaiba kasi sa Bible, magkaiba po yung meaning ng perfect o sa mature. Kasi ang ginamit sa English ni St. Paul is perfection. Pero ang ibig niyang sabihin ay pagiging perfection is yung pagiging mature. At pagiging mature does not mean hindi ka na magkakamali, hindi ka na magkakasala. In fact, yung mga pagkakamali, mistake, failure sa buhay natin, nagdadagdag yun sa atin para mag-mature tayo. Tinanin niyo yung mga anak natin, na mga lumaki, walang modo, hindi marunong tumayo sa sariling paa, irresponsable. Bakit? Hindi po kasi sila nag-mature. Hindi po natin sila na-train, na may kakulangan sa buhay nila, kung bakit hindi sila nagiging strong na katulad ninyo. Kaya kita ninyo, kayo na lang lagi ang nag-a-abroad, sila ayaw mag-abroad. Bakit? Maaaring hindi sila strong. Now, in this life, sa buhay natin, we are not perfect yet. Kung senior ka na, kung silver, kung diamond ka na, hindi pa rin yung nagpapakita na you are mature enough because maturity is a continuous process po ito. Wala pong hunto, wala pong tigil ang pag-unlad sa sarili. Kapag naglagay ka po sa sarili mo na enough, sapat na ito, okay na ito, tama na ito, sapat na ito, then wala ka ng lugar o place para mag-improve, mag-excel. Hanggat ang sarili mo ay nilalagay mo, ang sarili mo na meron pang puwang sa buhay mo para mag-improve ka, kahit pa yun failure, kahit pa yun problema, sakit, karamdaman, pwede pa rin gamitin ng Panginoon. One of the marks of maturity is the knowledge that you or we are not perfect. Hindi pa tayo perfect, mga kapatid. Baka iniisip po ninyo na sa tagal na ninyo sa gawain ng Panginoon, iniisip ninyo na hindi ko na dapat nararanasan to, hindi na po ako dapat nabibigo, hindi na po ako dapat nasasaktan, hindi na po ako dapat nagkakasakit, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng utang. Amen? Mga kapatid, the mature Christian ay marunong po siyang mag-evaluate sa kanyang sarili. Yung honest evaluation sa kanyang sarili. Hindi kino-compare yung kanyang lakad ng kanyang buhay Kristiyano sa iba. That is the mature Christian. Mga kapatid, we are not perfect yet. Kaya kapag naglalagay ka ng standard, sukatan sa sarili mo, dapat ganito ka na, dapat 20 years ka na dito, dapat ang yaman-yaman mo na. Determination natin! Pakawalan mo yung mga hatred at yung mga pagre-revenge. Ibigay mo yan sa Panginoon. Bakit? Magkakasakit ka pag magkaroon ka ng, mag-imbak ka ng hatred at saka paghihikalite. Wrong relationship, mga kapatid. And then, magkaroon ka ng determination na putulin. Hinto mo. Itigil. Pasasahin ka lang ng sandali, pero ang ending niyan, puro pagdurusa. Determination is the key of achieving success. Amen? Now, finally, kayo po tayo lahat.
Una po is, Bukas silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpent at leon makabangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gaganting palaan ng mahabang buhay. At nakakitiyak na ang kanamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikha ng kanilang kasamaan. Dirigin ko sila, patatawain ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwatayan at katagalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.